na dahil sa nangyari na i-revoke yung driver's license niya. Sinabi niya dahil nagalit siya doon sa mga tao niya bago siya pumunta doon, nadala raw niya. Hindi po ako kumakampi sa kapatid ko, pero sana nag-iingat po kayo sa mga post ninyo, sa mga comment ninyo. Hi everyone! Napanood na ng lahat ang walang puso at walang kaluluwang driver ng pickup kung saan ay sinakta ng driver ang ating naghihirap na kababayan. Dahil dito ay tatanggalan na ng lisensya ng LTO ang driver ng pickup. Sa video na ito ay panoorin natin ang magaling na desisyon ng ASEC ng LTO. Panoorin natin ang video na ito. Nag-umpisa ang video kung saan ay sinabi ng ASEC ng LTO na pinapakinggan niya ang bawat panig. Pero kitang-kita nila na mali ang pagbabanta at pananakit ng pickup driver dun sa tatay na nagtutulak ng kariton. Man, kitang-kita mo na kasi, actually, yun nga, sa hearing, kailangan malaman mo na yung kabilang panig, tapos doon sa kabilang panig, hinayaan ko magpaliwanag yung magkabila. Pero nakita ko doon at yung mga kasamahan natin na talagang merong pagmamalabis, merong abusong nangyari. Kitang-kita natin doon kasi ang babaw ng katwiran niya na nung makasalubong niya yung mag-ama, akala niya tinamaan yung sasakyan niya, hindi pala tinamaan, bumaba siya, pinagmumura niya yung mag-ama. So tinakot pa, may threat pa siya na papatayin niya yung tatay sa harap ng bata. Ganun niya sinabi. Ang dahilan daw ng galit ng driver ng pickup ay dahil galit siya sa kanyang mga tauhan. Sinabi niya dahil nagalit siya doon sa mga tao niya bago siya pumunta doon, nadala raw niya. Pero hindi katwiran yun hindi katwiran yun. Tayo naman, nag-sorry siya pero ang sabi pa nga niya, hindi na niya ulitin. Pag inulit niya, siya na raw pupunta sa LTO. Ako, hindi po pwede yung mga ganun. Ako, ang lisensya, hindi nyo karapatan yan. Pribilehiyo yan na pwedeng bawiin anytime. Lalo na ganyan yung ginawa ninyo. Di ba't sinabi ko noon, huwag kayong bababa para manakit kayo ng tao. Ito, wala sinaktan na niya, minura-mura pa niya yung mag-ama. Na may mali Walang disiplina. Wala silang disiplina. At dito ay sinabi ng ASEC ng LTO na i-revoke na nila ang lisensya ng pickup driver at hindi na siya kailanman pwedeng magmaneho. Salamat po sa mabilis na desisyon, ASEC ng LTO. Okay, yung license, may recommendation na kami na meron na kaming action na dahil sa nangyari na i-revoke yung driver's license niya. Bukas, ilalabas namin yung resolution tungkol dito. Kasi may basis kami kung bakit kailangan siyang ma-revoke. Pwede naman siya mag-appeal. Sa LTO. Oo. Pero syempre, alam naman natin kung ano yung bigat ng ginawa niya. Bukas naman daw ay ilalabas na ang hatol upang hindi na makapagmaneho ang pickup driver habang buhay. Yung 90 days kasi, habang iniimbestigahan, habang ididinig, natapos na po yung pagdinig So, pwede na po kaming magdesisyon sa kung ano po yung dapat na mangyari. So, inano lang po namin yung 90 days kasi yung time, ganun po talaga, 90 days. Pero, natapos na po kami ngayon. Kaya, yun na po yung, lalabas na po yung resolution namin bukas. Opo. Ganun na po. Pag na-revoke, hindi na po siya makakapagmaneho. Hindi po siya makakakuha ng driver's license. Confiscated na po yung driver's license. Nagmamaneho naman daw ang pickup driver para sa kanilang hanap buhay. Kaya sinabi ng ASEC ng LTO na sana ay nag-isip muna ang driver bago ito nanakit. Ang sinasabi niya, siya yung nag-drive sa hanap buhay nila. Sabi ko nga, sana naisip mo bago ka gumawa ng ganyan. Yung bago ka nag-action ng ganyan, na saktan mo, at saka yung salitaan mo na hindi maganda sa harap ng bata. In fact, nandyan yung bata maayos biro mo, nagkasama niya yung tatay niya, nagtutulak. May sila, hanap buhay. Hindi maayos. Ang nangyari pala dito
ay muntik nang masagasaan ng pickup driver ang bata. Pero iniligtas ito ng kanyang ama. Akala ng driver ng pickup ay tinamaan ng kanyang sasakyan. Hindi nga eh. Hindi daw tumama. Ang nangyari nung makasalubong niya, ang tatamaan ng pick-up yung bata. So, inalis niya yung bata papunta sa left side para hindi matamaan. May hilang trolley rin yung bata eh. So, nilagay niya sa left side, hindi tinamaan. Sa bigat nung kariton, hindi niya na maneuver kaagad. So, akala nitong taong to, tinamaan niya yung pick-up, ay yung kariton. Bumaba siya ngayon. Pinagmura ngayon yung tao. Mabuti na lang, merong tumulong na videohan. Saludo naman ako sa asik ng LTO dahil bibigyan daw nila ng trabaho ang ama na nagtutulak ng kariton. Pwede kaming, willing naman din kami nagtulong. Lalo na dun sa tao, trabaho, pwedeng bibigyan. Kasi dati siya nagko-construction, walang pag-iiwanan ng bata. Ayaw naman siyang tanggapin. Kaya ganun yung hanap buhay niya. So, at least mabigyan ng tulong. Kawawa eh. Tapos naging biktima sila nung walang disiplina. Dito ay mukhang nakahanap ng katapat ang driver ng pickup dahil feeling entitled daw ang ugali ng pickup driver dahil akala niya ay hindi siya kayang harapin ng LTO dahil artista ang kanyang kapatid. Oo, yun na nga eh. Iba yung nila, entitlement. Akala nila sila eh. So, dahil yung kababayan natin, dahil ganun yung kanilang kalagayan, akala niya kayang-kayanin niya at hindi magre-retaliate. Kahit naman hindi mag-retaliate yung mag-ama, hindi ako papayag eh. Kasi abuso yun eh. Nagsalita naman si Pokwang upang humingi ng tawad pero wag daw idamay ang buo nilang pamilya. Pakinggan natin ang kanyang sasabihin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang magandang araw ng December 16, unang simbang gabi ng kapwa ko mga Katoliko. Ayan, magandang umaga po. May gusto lang po akong ipahiwatig or malaman yung lahat na totoo po yung tungkol po dun sa nag-viral po na video na isa pong lalaki na naka-Hilux na Toyotang puti. Opo, kapatid ko po yun, nag-viral siya. Galing, no? Ano po, galing. Paalala lang po na ang kasalanan po ni Pedro ay hindi po pwedeng maging kasalanan ni Juan. Maaaring pong isa kami na apelido, pero hindi naman po kami pareho lagi ng pag-iisip at ng mga gawain araw-araw. Ako po yung humihingi ng dispensa doon po sa kanyang nakaalitan at lalong-lalo na po doon sa anak na babae. Pasensya ka na, iha. Dadalawin kita, ha? Wait lang, ha? Pupunta ang tita po ako dyan. Pasensya ka na. Hindi po ako natutuwa at hindi ko po dapat kampihan yung nangyari po doon sa kapatid ko. Hindi naman din po ako kumbaga, siyempre nanay din naman po ako. Pero lagi po natin iisipin na lagi may other side of story. Pero sige po, sa amin na lang po iyon. And humihingi po ako ulit ng kapatawaran doon sa mag-ama. And paalala ko lang din po doon sa mga nag-post pa ng paulit-ulit ng mukha ng buong pamilya ko. May tinatawag po tayong cyberbullying and cyber libel. No po, may mga and gusto ko muna pasalamatan pala yung mayor namin, Mayor Junjun Inares. Maraming salamat po sa pag-ayos ng problema. And pasensya na rin po kayo. Manghingi po din po ng paumanhin po sa aming mayor. Doon po sa mga ibang politiko na nakisakay po, na hindi naman taga-antipolo, nakakaloka. Na nag-post pa kayo, sir. Sino kayo? Yung po, taga-Bicol kayo eh. Ingat po kayo kasi mambabatas pa naman kayo. So alam po ninyo dapat po yung tinatawag dating cyberbullying, sir. Okay? Pinost po ninyo yung mukha ng buong pamilya ko. Kapatid, isa lang po ang may kasalanan, pero buong mukha na. Yung asam po, yung privacy, yung protection po ng pamilya ko. Hindi po ako kumakampi sa kapatid ko, pero sana, nag-iingat po kayo sa mga post ninyo, sa mga comment ninyo. Again, dun po sa nakaalitan, pasensya na po kayo sa ginawa ng kapatid ko. Maraming salamat po. At yan po ang mga kaganapan
kung saan ay paniguradong hindi na makakapagmaneho ang driver ng pickup. Magaling ang ginawa ng LTO dahil hindi na talaga dapat pinagmamaneho ang taong mainitin ng ulo at may ganang manakit. Sobra ako naawa dun sa ama na may kasamang anak dahil talagang nakakatrauma yung nangyari sa mag-ama. Saludo po ako sa inyo, LTO, dahil sa mabilis ninyong aksyon at pagtanggal ng lisensya ng driver ng pickup. Isa itong hustisya na magbibigay babala na kapag nasa kalsada tayo ay pairalin ang pagiging mahinahon at mapayapa. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.